Pakinggan nyo mga boss. Ayun Oh, sige, sige. Ayun. Sige. Magandang araw mga boss. Yan ang problema ni customer. Pag niliko niya yung manibela, kaliwa or pakanan, meron siyang tumutunog. Sige ha, teka lang ha. Papakiramdaman lang ng aking kamay. Sige. Yes, sir. Op. Kabila. Op. Narinig ko na. Alam ko na kasira. Alam ko na sira yan. Kabilang side. Dito rin, may lagutok din dito, sir. May lagutok din dito. Oh, sir, pagka ililigo ko ng kaliwa, may lumalagotok eh. Kabilaan pala. Oh, malakas nga. Hindi naman lumalagotok, sir. Yun lang pag nililiko ko lang, sir. O, pag nililiko. Opo. Kaya nagpapacheck ko nga, sir, kasi tagal lang kitang pinapanood, sir. 2 taon na kitang pinapanood eh. Ah, ganun. Oo. Ano yung papalitan kaya niya? Palitan natin yung ano lang, yung hindi ka mapapagastos ng malaki. Pero ako lang yung makita kong sira, yun lang ang papalitan ko. Ayun lang may papangako ko sa'yo. Yun nga, boss eh, kasi wala pang budget eh. Op. Hindi ko na pinatuloy si customer sa pag-road test dahil sa 70% alam ko na yung pinanggagalingan ng lagutok. Pero dahil sa ang hatol dito, palit ng rack and pinion assembly, i-check ko muna. Sabi sa'yo rack and pinion to? Eh, sabi nila Rack and pinion daw. rack and pinion tsaka ano, yung tie rod ba yun nakalagay? Wala, malayong malayo. Wala doon ang problema niya. Wala doon. Eh, ramdam na ramdam ko sa manibela. Wala sa rack and pinion to eh. Wala sa rack and pinion yan. Laki-laking gustusin niya pag rack and pinion. Kaya nga. Sa naging diagnose ko kasi dito mga boss, ang pinanggalingan ng lagutok nito, yung strut bearing niya dito sa rubber mount or shock mounting. Dahil nga sa yung strut bearing nito, maaring maluwag na yung housing niya. Na pag lumiliko si customer ng kaliwa or kanan, dahil nga sa nakapatong yun sa strut mount, yung strut bearing, tapos nadidiinan pa ng rubber mount niya, ay pag lumiko ka talaga, makakarinig ka talaga ng lagutok. Isa pa sa nagpalakas ng lagutok dito, yung rubber mount niya, maaring kalbo na yun, wala na yung thread. Pag ganyan mga boss, tanggalin mo lang itong buong shock absorber. At lahat ng nakakapit dyan, i-disengage mo. Huwag kang mag-alala dahil tatlo lang naman yung nakakapit dyan. Yung brake hose, itong steering knuckle, at yung stabilizer linkage. May mga bolt yun na tatanggalin ka. Gaya nitong brake hose, tinanggal ko lang yung number 14 na bolt dyan. Tapos itong bolt and nut dito sa steering knuckle, paluin mo lang yung bolt niyan mga boss paatras para mabunot mo na itong 2 bolt dito sa shock absorber. Nang sa ganun, maihiwalay mo na itong steering knuckle dito sa shock absorber. O di ba mga boss, napakadali lang naman. Tapos gamit ka ng maliit na tubo para madiin mo itong stabilizer bar na kinakapitan ng stabilizer linkage. Ayan mga boss, idiin mo lang yan. Tapos pwede mo na ngayon ihiwalay itong stabilizer linkage mo dito sa shock absorber na hindi ka nahirapan. Tapos punta ka dito sa ibabaw ng shock absorber mo para maluwagan mo naman yung nut na number 17 dito sa shock mounting. Na pag maluwag na yan, kamayin mo na yan para mabilis mong matanggal yung nut pati itong washer niya. Tapos balik ka na ulit dito sa ilalim, pwede mo na ngayon bunutin itong shock absorber mo. Ayan na siya mga boss, natanggal ko na. Para matanggal mo itong strut bearing niya mga boss, gagamit ka dyan ng coil spring compressor. Kailangan balanse mo ma-press itong coil spring gamit itong coil spring compressor mo. Ibig kong sabihin mga boss, paiiksiin mo itong coil spring para pag niluwagan mo yung nut na number 17 dito sa piston rod niya, hindi pumitik itong coil spring na pwedeng mag-cause ng accident yan mga boss pag hindi mo yan pinaiksi gamit itong coil spring compressor. Tapos luwagan mo na itong nut dito sa shock mounting. Ayan mga boss, natanggal ko na yung nut. Pwede mo na ngayon hugutin itong shock mounting. Tapos itong shock absorber, pwede mo na rin yan tanggalin. At kung makita nyo, chinek ko itong shock absorber niya, okay na okay pa yan. Pero itong shock mounting niya kasama itong strut bearing, wala na mga boss. Kung makikita nyo itong rubber mount niya, kalbong-kalbo na yan Ayan yung nagpapalakas ng lagutok bukod dito sa strut bearing na maluwag na rin. Tanggalin ko itong strut bearing mga boss dito sa strut mount niya. Tapos pihitin ko yan. Ayan, umiingay. Ayan pag lumiliko ka. Ayan kalog Yan. Nakita nyo mga boss yan yung salarin. Kung meron kayong penetrating oil mga boss, pwede nyong isprayan itong rod ng shock absorber bago nyo ibalik yan sa dati niyang position. Pero kung wala naman kayong penetrating oil, pwedeng punasan nyo na lang yan bago nyo ibalik. Pero wala naman big deal dyan mga boss kung ayaw nyong punasan.
Pero kung sa'yo yung sasakyan, mas maganda pag nag-DIY kayo. Malinis nyo yung ibabalik. Itayo ko na itong shock absorber mga boss para ilagay ko na itong strut mount niya. At ito naman yung bagong rubber mount niya mga boss. Nakita nyo diba? Ang kapal niya no, may thread pa siya. At ito naman yung strut bearing niya. Ayan mga boss, oh, diba? I-check ko yan mga boss, pihitin ko. Kung mapapansin nyo, mahigpit pa siya pihitin. Ilagay ko na ngayon yan dito sa gitna ng shock mounting niya. Idiin nyo lang itong strut bearing niya para pumasok dito sa rubber mount. Na pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay yan dito sa rod ng shock absorber mo. Tsaka mo ngayon siya idiin para yung strut bearing pumasok dito sa strut mount niya. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong nut na number 17. Ipakapit mo na yung thread niyan dito sa rod ng shock absorber mo. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 17, higpitan mo na yan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, gamit ka ngayon ng impact wrench mo mga boss, tanggalin mo na itong coil spring compressor. Pero mo siyang bibiglain mga boss, hanggat maaari kunin mo sa 2 beses na banat para hindi tumagilid yung coil spring at hindi ka mahirapan. Pag okay na, i-check mo ulit yung nut dito sa shock mounting para sigurado kang mahigpit. Tapos pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong shock absorber mo. Unahin mong lagyan ng nut dito sa ibabaw. Siyempre ang una nyong ilalagay dyan yung washer. Tapos isunod nyo yung nut na number 17. Ipakapit nyo na yan sa thread niya. Tapos dito ka muna pumesto sa ilalim. I-connect mo muna itong steering knuckle dito sa shock absorber. Importante na maisentro mo yung paglalagyan mo ng bolt dito sa shock absorber at steering knuckle para pag nilagay mo yung 2 bolt hindi ka mahirapan. Sa pagtatrabaho naman mga boss, diskarte lang talaga para mabilis kang makagawa at mabilis kang matapos. Dahil nga sa bolt and nut yan mga boss, nakita nyo gumamit ako dyan ng 2 tools. Number 19 lang naman yung socket wrench na ginamit ko dyan panghigpit mga boss. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakahigpit nyo. Hindi pwedeng maluwag yan. Dahil ang mangyayari, pwedeng makarinig ka ulit ng lagutok. At dahil okay na ako dyan mga boss, ilagay ko na ngayon itong stabilizer linkage. Gaya ng dati, gagamit ka ulit ng tubo, idiin mo tong stabilizer bar na kinakapitan ng stabilizer link mo. At dito naman sa kabilang dulo ng stabilizer link mo, ishoot mo na yan sa butas ng shock absorber mo para maipasok mo na yan. Tapos pwede mo nang ilagay yung nut na number 17, tsaka mo ngayong gamitan ng impact wrench mo para maipinal mo na yung higpit. At pag okay na, lipat ka naman dito sa brake hose mo para maibracket mo na yan dito sa shock absorber mo. Tsaka mo ilagay itong bolt na number 14. Dahil sa naipakapit mo na yan sa thread niya, pwede mo na ngayon ipinal yung higpit. Pag okay na, i-check mo pa rin yung mga bolt. Baka meron kang nakaligtaang ilagay para sigurado lang naman. O pag okay naman na, balik ka na ulit dito sa ibabaw ng shock absorber mo. Gamit yung number 17 na box wrench, higpitan mo na yan. Siya nga pala mga boss, both side, pinalitan ko ito ng rubber mount niya at ng strut bearing. Hindi ko na ipinakita sa video kung paano ko pinalitan yung kabilang side dahil nga sa same procedure lang naman ang trabaho. At dahil nga sa okay na yung pagkakahigpit ko ng bolt and nut dito sa shock absorber, inilagay ko na itong gulong. At yung mga nut niyan mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo para wala kayong problema. Ibaba ko na itong hood mga boss para ma-check na ni customer kung meron pang ingay dito sa sasakyan niya kapag lumiliko. At yung ingay naman na yon mga boss, pag lumiliko siya, nasaksihan ko naman. Sige, hitin mo ngayon. Wala na. Wala na. Sige, tas mo sir. Wala na, kaliwat kanan. Tas mo. Wala na. Ha? Wala na. Ito mga boss yung tuwan-tuwa si customer dahil nga sa ang sinisingil sa kanya sa paggawa dyan is 150,000. Kaya nga kung mapapansin nyo, talagang inuulit-ulit niya yung pagliko-liko ng manibela para sigurado siya na wala na nga yung ingay na naririnig niya. Pero ang sabi ko, mag-road test pa rin kami para sigurado. Kasi nga mga boss, iba rin yung tumatakbo ka na lumiliko ka, iba rin yung nakatigil ka na lumiliko. Kaya road test na lang para sigurado. Baka liwat kanan ang kutok nito. Sige nga. Para maano natin. Wow naman si customer, gustong paliparin yung sasakyan niya. Kalali lang. Mukhang ginanahan ka na eh. Dito lang oh, yan, yung mga ganyan oh, dahil yung bagsak dyan, yan. Yan, dyan, yan, dyan. Hop. Oh, yan oh, di ba? Buo na oh. Buo na. Oh, sige, kahit dito lang, kahit napatag, maano siya, takot, di ba? Ito kasi mga boss, bukod sa pag lumiliko siya ng kaliwat kanan, meron siyang lagutok.
pag nalubak din siya, meron din. Kaya gusto ko itong may road test dahil nga sa isa pa yan sa mga dahilan. Bagamat ang priority ni customer na problema dito ay yung pag lumiliko siya. Pero dahil sa wala na talaga kaming marinig na ingay, isusubok naman namin dito sa medyo pataas. Kasi meron din dyan lumalagotok pag paangat siya. Di ba? Paket di ba? Dapat ganon. Di ba, sir? Pero ayon nga kay customer, wala na daw talagang ingay. Kaya sabi ko, Ibig sabihin, walang problema niya sa ano mo. Sa akin, pigeon mo ang ano, di ba? Wala eh. Masaya, wala. Magana? 150,000. Laki no. Masyadong malaki yun. Ayan, pababa ulit. Di ba? Balik na nga. Tapos na yung problema mo. Tapos na. Thank you, Lord. Thank you. Balik na tayo sa JDL. Diba? Wala na. Ayos. Okay mga boss, maraming salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Okay na si boss, masaya na. Nakalusot na yung 150,000 niyang gastusin. Salamat!